Ayan, good morning ulit. No, kanina ay good morning diyan, dito good morning pa rin. At mga kapatid, sa mga wala dito kagabi, ay nandito po kami kagabi. Nandito kami kagabi at nakapaglingkod. Salamat po sa inyo pong very napakasarap, no? Delicious na almusal. Sino ba yung naghanda ng almusal namin kanina? No, napakaaga nila. No? Ang sabi nga ni Sister Lenny ay parang fiesta. Isa lang yung kanin, ang daming ulam. No, mga kapatid. Kaya salamat po, salamat. At doon sa nagluto ng pako kagabi. Pako, ano ba tamang tawag doon? Pako ba yun? Pako? Pako? O pako? Pako. Ayan, pako. Alright. Actually, yung pong pako, no? Pako ay pagkain namin yun ako nag-aral ng theology sa Bicol. Ako po kasi ay working student. Ay pagka kami kakain na, pupunta kami sa ranso. Naghahanap kami ng pako. Ayan. At ang amin lang pong partner dyan ay demonyong sili. Alam niyo yung siling demonyo? Aha. Yun ang partner namin dyan para matanggal yung kate-kate. Makate-kate po kasi yan pagka hindi maayos ng pagkahugas. Sa amin kasi pagka natanggal yan, hinuhugasan lang, sinasawsaw doon sa demonyong sili na may toyo at kalamansi, kinakain na diretso. At namimiss ko yan dahil ilang years na rin po kaming hindi nakadalaw doon. Dito pala marami sa inyo. Salamat po, no? At ngayong umaga mga kapatid, ang ating leksyon ay napakaganda. Gaya ng sinabi ni Ma'am Prissy, comfort my people, aliwin ang aking bayan. Napakaganda, ang Panginoon ay meron din siyang utos pagdating sa pag-aliw sa kanyang bayan. Kung inyong natatandaan mga minamahal na mga kapatid, napakagandang istorya ng Book of Isaiah. Alam nyo ba, ayon sa pag-aaral namin, ang Isaiah ay isa sa pinakamagandang aklat sa Lumang Tipan. Ang Isaiah ay isa sa pinakamagandang istorya na naglalahad ng katangian mayroon ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Mamaya ay isasaysay natin kung gaano kahalaga ito. Ang ating key text, mga kapatid, ay matatagpo sa Isaiah chapter 40 verse 9. Ang sinasabi ay ganito sa New King James Version, get up into the high mountain, O Jerusalem, you who bring good tidings, lift up your voice with strength, lift it up and be not afraid. Say to the cities of Judah, behold your God. No, ang sabi nga sa International Version o easy to read version ay behold your God is coming. Let us pray mga kapatid before we continue. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa napakagandang umaga na inyong ipinagkaloob sa amin, kami ay nagpapasalamat, pumupuri at kayo po'y aming itinataas sapagkat napakabuti ninyo sa amin. Salamat pong muli sapagkat ang araw ng Sabat ninyong ibinigay sa amin ay isang alaala na ikaw ay Diyos na manlalalang sa amin at sa buong sanlibutan. Sa amin pong pagre-review ng aming Sabbath School lesson, amin pong hinihiling ang patnubay ng banal na Espiritu ang managana sa amin. Pagpalain po ang bawat isa sa amin, lalo ang aming mga kapatid na naririto sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Kung yung titingnan mga minamahal na mga kapatid, ang ating lesson ay napakahalaga sapagkat ito yung panahon na kung saan ay nagkaroon ng kapatawaran ang kanyang bayan. Forgiveness. Nakaranas na ba kayo ng kaalitan? Nagkaroon na ba kayo ng kaalit o kaaway o katampuhan na napatawad na ninyo? Nakaranas na ba kayo ng kaalitan o katampuhan na hindi nyo pa napatawad? Alam po ba ninyo na yung kaalitan ninyo na napatawad ninyo at yung kaalitan nyo na hindi pa napatawad ay mayroong pagkakaibang emosyon? Mga kapatid, paano? Ganito yan. Kapag ikay isang mayroong kaalitan o kaaway, yung loob mo masama. Pag nakita mo siya, no, parang kahit ikaw ay anemic ka, high blood rin ka.
No? At kapag ka merong mag-ayos sa inyo dahil sa sobrang sama ng loob mo, pinatawad na kita pero huwag ka na mapakita sa akin. Okay. Dahil pag nakita kita, sabi, push nga gan giti ka ba? Sabi saya pa. May mga ganon, mga kapatid. Bigat na bigat ang iyong pakiramdam at parang wala kang peace of mind kapag ka ikaw ay merong ganon. Pag ikaw naman ay merong kaalitan pero sa puso mo ay gustong-gusto mo na siyang patawarin at nagkasundo na kayo at pinatawad mo na siya, ay napakagaan sa iyong puso. Hindi ba ka? Makakatulog ka na, ay salamat nagkasundo na rin kami. No? Sa tagal ng panahon na kami hindi magkatinginan o hindi magkausap sa loob ng iglesia dahil magkaaway. Isa lang ang iglesia, magkaaway. Magkatapat ng upuan, hindi magkatabi. Oo. Pagka lalabas na sa iglesia, magkaibang daan. Mga kapatid. Yung isa doon dumadaan sa malaki-laking pinto. Yung isa dito sa maliit. Hindi lang pagdating sa gate, magkaabot pa rin. Mga kapatid. Magkaiba ho ang emosyon, no? Kapag ka meron kang karanasan na ganon. Ang karanasan ng Israel ay meron ding napakagandang lesson na atin pong makukuha, mga minamahal na mga kapatid. Actually, sa ating lesson, kung inyong nabasa, sino nagbasa ng leksyon natin? Oh, parang isa lang. No? Parang talagang hinihintay nyo ang pagdating namin, ha? Mga kapatid. No? Ayon sa ating leksyon, mayroong isang istorya dito. Noong World War II. Sino ba ang nabuhay na dito sa inyo noong World War II? Taas kamay. Parang ako lang, ha? Wala bang nabuhay sa inyo noong 1945? Wala pa. Oo nga. Wala pa sa atin. Kayo po, Nanay Prese, hindi pa rin. Oh, siguro ay noong World War II, wala pang tao dito na gaya ninyo. Kasi mga bata pa. Ang sabi dito ay merong isang kwento kasi dito na isang Japanese soldier. Anong pangalan ng Japanese soldier? Sino? Anong pangalan? Si Soichi Yokoi. Hindi Okoy, ha? Yokoi. Soichi Yokoi. Itong isang sundalong ito'y nagtago sa isla ng Guam. Ito'y totoong istorya. Noong after ng World War II, mga kapatid, 1945. At doon siya nagtago sa Guam ng, alam niyo ba kung ilang years? 27 years. Grabe. Tagal ng kanyang pagtatago, mga kapatid. At sa kanyang pagtatago, akala niya kasi merong nagpadala ng sulat ang plane ng Amerika. Akala niya yun ay trick lang sa kanya, ulin lang para siya madaya o mapatay. Pero ang sabi dito, nung siya po ay namingwit one time doon sa isla o sa tubig, merong dumaan na isang hunter, no, yung mga ngaso, ay sinabihan siya na totoo nga. So sa 27 years, siya ang nagsuffer doon sa island na Guam, sa kanyang pagtatago, kasi siya isang sundalo na kumbaga, loyal siya. At he made a promise na hindi siya magpapatalo, hindi siya magpapahuli ng buhay, mga kapatid. Pero nung malaman niya, 27 years na rin pala na nagkaroon ng naging peaceful ang Japan, no? Ang mga kaibigan niya, mga kalahi. Siya po ay 27 years din na nagsuffer sa Guam o island o sa isla ng Guam. At ang sabi din dito, mga kapatid, many hundreds of years earlier, God announced that the time of suffering for His people was over. Mahaba-haba ding panahon na nagsuffer ang bayan ng Diyos. The Israelites, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ang ating key text, comfort my people, speak kindly to Jerusalem, and tell her, your time of service is finished. You have paid the price for your sins. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya kung titingnan ng ating lesson, totoo nga na ang tunay na iniibig ng Diyos ay Kanyang dinidisiplina. Kayo ba, nung kayo maliliit pa, nakaranas ba kayo ng pagdisiplina ng inyong mga magulang? Ang sabi ng tatay ko at nanay ko, kapag kami pinapalo, dati hindi lang basta palo,
Pag tinitingnan kami ng masama sa mata, takot na kami. Di ba? Ngayon, tingnan mo yung bata ng masama, titingnan ka rin ng masama. Ang sabi nga, nung mga magulang sa panahon ngayon, ang hirap magpalaki ng mga anak. Inarinig ng mga anak. Sabi ng mga anak, ay nako, sa panahon ngayon, ang hirap magpalaki ng mga magulang. Mga kapatid. No? Magkalaban na, mga minamahal na mga kapatid. Yun ang nangyayari. Ang ating lesson, mga kapatid, focus on Isaiah chapter 40, na kung saan pinag-uusapan dito yung comfortation, no? Nung comfort ng bayan. At ipinakita dito kung anong klaseng Diyos ang ating pinaglilingkuran. Para naging base yung aking mic, no? Bawasan siguro ng base ng konti. Oo. Para hindi masyadong bungol sa camera. Dito ipinakita na ang Diyos ay Redeemer, manunubos. Isaiah chapter 40. Pangalawa, ipinakita dito na ang Diyos ay Ruler. Ha? Pangatlo, ipinakita dito na ang Diyos ay Creator. God is Creator. Pang-apat, pinakita din dito na ang Diyos ay Savior. Ang dami ha. At ipinakita dito na yung Elohim, yung Diyos ay tunay na Diyos na mapagmahal. No, God of love. Kaya kung inyong titingnan mga minamahal na mga kapatid, ang ating leksyon, pinakita dito, the main theme, no, the main theme on God as Redeemer and sovereignty ay pinapakita dito ang structure that God expressing Himself as a ruler of the whole universe. Pansinin nyo, kaya niyang kontrolin ang pangyayari sa universe o sa universo. And God showing Himself that He is the only creator of all things. Okay? At ipinapakita rin dito mga minamahal na mga kapatid that God expressing Himself that He is the Savior of all mankind, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, nung bago nangyari yon, nagbigay siya ng warning. God gave a warning to Israel that do not follow idol worship, for He is the true and only God. Kaya nga, ang sabi sa mga sumunod na talata sa chapter 40, kanino niyo ako itutulad? Sa mga imahe ba? Okay? Kaya nga, napakaswerte natin eh. Dahil sa tuwing sumasamba tayo, wala tayong rebulto. Ang namulatan natin ng mga relihiyon o na relihiyon ay ang daming rebulto. Okay? Daming mga santo, santo ninyo, santo nila, santo natin. Ang dami nilang santo, mga kapatid, iba't ibang pangalan, iba't iba yung kanilang hugis, iba't iba ang kulay. Pero ang sabi ng Diyos, kanino ninyo ako itutulad? Pagka tatanungin ka ng isang tao, halimbawa yung isang tao sumasamba sa Diyos-Diyos at tatanungin ka, how do you describe your God? Paano mo isalarawan o paano mo, how do you introduce? No? Paano mo i-introduce yung Diyos mo sa isang tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan? Sige nga, at least meron tayong participation. Ha? Sige po. Ayan. Salamat po, no? The way she introduced her God ay sa pamamagitan ng kanyang attributes, sa kanyang characteristics. Anong klaseng Diyos ang pinaglilingkuran ko? No? Yung bang Diyos na nakadipa lang o nakaganon lang? One time kasi mga kapatid, nag-Bible study ako. Itong bina-Bible studyhan ko, napaka deboto kay Mama Mary. Doon ako po ay dinala doon ang elders kasi nagkaroon kami ng care group. Nadatnan ko sa kanilang bahay, malaki yung bahay nila. Mayroong malaking rebulto ng Santo Niño na kaganon. Tapos yung sa kanang kamay, merong supot, barya, mga nakalagay. Sa kaliwa, meron ng mga bulaklak. O, yung mga bulaklak na binibinta nila. Sa pagitan, nakaganyan. Nung mag-usap na kami pagdating sa mga rebulto, nakita ko yung isang kapatid nung amin binabible studyhan, bumaba. Tapos doon sa rebulto ay yumakap, humalik. Sabi nung kapatid niya na binabible studyhan ko ay,
Ano po kasi yan? Deboto ni Maria, Mama Mary. Sabi ko, kung deboto siya ni Mama Mary, bakit hinahalikan niya yung rebulto, niyayapos niya, at siya po ay kanyang nililinis. Kung anong nilalagyan ng barya, tapos bulaklak, pinapalitan. Nung marinig niya yung pag-uusap namin, lumapit siya. Nung paglapit niya, mga kapatid, sabi niya, bakit? Hindi ba kayo naniniwala kay Maria? Ito tanong niya. Hindi niyo ba sinasamba ang nanay ng Diyos? Matindi ha? Sabi ko, ganito yan kapatid. Si Maria hindi nanay ng Diyos. Nanay siya ng Panginoong Yesus sa laman. No? Pangalawa, si Maria hindi ipinasasamba. Bakit? Hindi naman siya Diyos. Hindi naman siya creator. Pangatlo, si Maria makasalanan din. After nung kanyang layunin, nung siya ay magpanganak sa ating Panginoong Yesus, wala na siyang function. Nagalit siya. Binasahan ko ng mga talata. Sabi niya, ikaw na magaling sa Biblia. Ikaw na marunong. Nag-walk out. Sabi ko, hindi naman magaling. Ipinapakita lang natin kung ano ang katotohanan. So doon mga kapatid, na-realize nung isang kapatid niya na sabi ko, yung bang Diyos nyo na inyong hinahalikan, niluluhuran dyan, ilang taon na yan dyan? Sabi niya, siguro mga 10 years na ito mahigit. Gumalaw ba yan? Hindi naman. Hindi daw. Hindi ba siya nangalay sa kakaganyan? Nakaganon lang kasi siya eh. Hindi rin. Hindi ba siya nagulat o hindi ba siya nagreklamo na pagkadumi-dumi ng... Hindi rin. Sabi ko, pag-isip ka kapatid. Sabi nung isang kapatid, oo nga no, yung isang kaibigan natin, ngayon kapatid na natin sa iglesia, oo nga, sa tagal nang nandito yan, hindi nga gumagalaw yan. Mula noon, doon pa lang niya na-realize na sa kanyang pananalangin doon sa rebulto, hindi nga daw pala talaga sumasagot. Mga kapatid. O diba? Ang hirap kaya, mas okay pa yung kausapin mo yung tulog, minsan sumasagot. Diba? Yung tulog sa Bisaya pa, muragidaman ba? No, kausapin mo, sumasagot yan. Pero yung rebulto, kahit anong salita mo, hindi yan sasagot. Kaya ang sabi ng Biblia, sabi ng Diyos sa ating key text, papaano nyo ako itutulad o kanino nyo ako itutulad? Sa mga Diyos-Diyosan ba? Sa mga rebulto? Sa mga imahe? Hindi, mga minamahal na mga kapatid. So ang ating leksyon ay nagpapakita, mga minamahal na mga kapatid ko, ng napakagandang characteristics ng Diyos para makita natin kung gaano siya kabuti sa atin. Sa kabila ng kanyang pagbigay disiplina ay nandun yung kanyang pag-ibig. Okay? Kaya ang sabi sa aklat ng Apokalipsis, sabi ng Diyos, yung aking anak, dinidisiplina ko sapagkat sila ay aking iniibig. Kaya kapag nakaranas ka ng problema, nakaranas ka ng suffering sa buhay mo, kapighatian, hindi ka dapat mag-question sa Diyos. Hindi mo dapat tanungin, Panginoon, bakit ako? Bakit hindi na lang itong katabi ko? Kasi ba? Yun lagi natutulog. Yun lagi maingay. Minsan tinatanong natin, kini-question ng Diyos. No. Ang anak ng Diyos, dahil mahal niya, dinidisiplina niya. Mga minamahal na mga kapatid. Ang sabi pa nga dito, Isaiah chapter 40, sabi dito, the prophet describe who God is, kung sino ang Diyos. His power and how He treats His people. Papaano niya dinadala o ginagabayan ng kanyang bayan. At ang sabi dito, Isaiah also recommended to us how to answer the divine call. Ito'y napakaganda. Alam niyo ba mga minamahal na mga kapatid, like Isaiah, before he was called to be a prophet, siya po ay isang taong makasalanan. Di ba? Pero nung makita niya ang trono ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos, ang sabi niya, kahabag-habag ako dahil isa akong taong makasalanan. Nanirahan ako sa bayan na ang mga labi ay masasama. Bakit? Kasi ayon sa, sabi nung isang kaibigan ko nung mag-share siya ng leksyon, yun daw mga tao doon sa lugar na kung saan nakatira si Isaias ay mga manlilibak, mga libakira, at mga libakero.
Mayroon din libakiro, no? Mga chismosa at mga chismoso. Kaya nung panahon na yon, mga minamahal na mga kapatid, sabi ni Isaias nung makita niyang kaluwalhatian ng Diyos, kahabag-habag ako sapagkat ako'y may maruming labi. Pero dahil siya ay kanyang kinilala ang kanyang sarili makasalanan at hindi dapat sa harapan ng Panginoon, nilinis siya nung anghel, mga kapatid. At after niyang nilinis, sabi ng banal na Espiritu, sino ang yayaon sa amin? Sinong susuguin ko? Anong sagot ni Isaias? Sabi niya, narito ako, Panginoon, suguin mo ako. Di ba napakaganda? Kasi merong part ng ating leksyon ngayon about evangelism. Kaya ang sabi dito ni Isaias, nag-recommend si Isaias o nagbigay siya ng palaisapan sa atin kung paano natin sagutin yung divine call sa atin. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga ang sabi dito, cry out! Lift up your voice with strength. Sumigaw ka ng may kalakasan at itingin mo ang iyong mga mata sa unahan. So ang ating leksyon ay merong napakahalaga. Una, comfort. Minsan ay sa ating iglesia, marami sa ating mga kapatid na pipighati. Marami sa ating mga kapatid na karanas ng mga problema, lalo na sa pandemic na ito. May mga kapatid tayo na matayan. May mga kapatid tayo na nawala ng trabaho. Sino mag-comfort sa kanila? Hindi bagay yung mga kapatid din. No? Nakakahiya naman yung mag-comfort sa kanila yung hindi mananampalataya. Di ba nakakahiya yun? Ikaw na matagal na sa pananampalataya, nung dumating sa iyo ang problema, dumating sa iyo yung suliranin, ang nag-comfort sa iyo, hindi ka pananampalataya. Mahirap yun. Nakakahiya, no? Dapat ikaw yung magiging comfort sa kanila, no? Magdadala ng comfort. Kaya ang sabi dito, ang book kasi ni Isaias, mga kapatid, nung pinag-aralan namin, may dalawang division ito. Ang first division ay from chapter 1 to 39 at it covers the event of the history of Israel during the prophet's life. At si Isaias po ang merong naranasan siya nung kanya si propeta na 4 na hari. Nandun si Ahaz, si Jotham, si Hezekiah, sino pa ba yung isa doon? Si Hezekiah, no? At ang sabi pa rito, ang chapter 40 ng Isaias ay nagdadala ng mensahe sa future. Kaya kasama tayo No? Kasama tayo. At meron din karanasan na kung saan ay ipinapakita ang medyo napakagandang event na nagbibigay ng disiplina sa Israel. Una, nung sila ay na-exile sa Babylonia at nagbalik yung remnant, yung mga nalabi at natira. At nandyan din yung tinatawag nating the coming of the Messiah. Nagkaroon lamang ng mga kapatid ng, sabi dito, Hezekiah had shown his wealth to the Babylonian, and that wealth and the people in Jerusalem would be taken to Babylon as a punishment for their sins. Minsan kapag ikaw nagmamayabang, hindi lang minsan, ibinababa ka ng Diyos. And hinahayaan ka ng Diyos na madapa, makaptive. Bakit? Kasi minsan, kapag tayo nandyan na yung ating kasaganaan, nakakalimutan natin ang Diyos minsan. Hindi na yung Diyos ang ating naitataas, kundi ang ating ulo. No? Ang ating sarili, yun ang nagiging problema. At dahil sa pagmamayabang ni Hezekiah, no? So, inyong titingnan yung nakaraang leksyon natin, ay nagkaroon ng punishment sa Babylon dahil sa kanilang kasalanan. At ang kagandahan naman ito, pagdating sa chapter 40, God will forgive His people and He will comfort them. Pagkatapos na mabigyan ng Diyos ng punishment ang kanyang bayan, pinatawad niya. At dahil pinatawad niya, ang sabi pa nga rito, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord and make straight in the desert a highway for our God. Kaya dumating ang ating Panginoong Hesus, di ba, after na makaptivate sa Babylonia, meron namang istorya sa Isaias na the coming of the Messiah. At yun ang ating pinaka-hope. Kaya ang sabi dito, ang context ng Isaiah, the message of hope for His people. Kung walang Kristo, wala tayong pag-asa. Kung walang Kristo, wala tayong katubusan. Kung walang Kristo, wala tayong kaligtasan. At kung walang Kristo, wala tayo
ngayon, mga kapatid. Kaya isa sa mga center ng ating leksyon ngayon, pagdadala ng Ebanghelyo. Sino ba yung Ebanghelyo? Si Kristo. Kaya nga, sabi dito, cry out. No? Sumigaw ka ng may pagyak, lakasan mo. Ibalita mo ang magandang balita ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Sino ba yon? Ang ating Panginoong Jesucristo. So after na ma-exile, mga minamahal na mga kapatid, kinuha sila ng Diyos, ibinalik sila, at gusto ng Panginoon, gumawa sila ng commitment ulit sa Kanya, at ang sabi dito, maranasan nila ang presensya ng Diyos at panghawakan nila yung mga salita ng Diyos. Ay dapat ganun din sa atin, mga kapatid. Dahil kapag hindi natin panghawakan ang mga bagay na ito, tayo din ay mawawala. At gaya nung Israelites, kapag itinataas natin ng ating sarili, ibababa tayo ng Panginoon at baka parusahan tayo. Ang mahirap doon pag hindi nakabalik, mga kapatid. Kaya ang sabi dito, how will God comfort His people? So meron dalawa. Una, Isaiah chapter 40 verses 3 to 5, preparing the way for the presence of God being fully manifested in our lives. Ito'y mahalaga. First lesson na pwede nating matutunan, ihanda natin ang ating sarili na matanggap natin o madama natin ang presensya ng Diyos at ito'y mag-manifest sa ating mga buhay. Kaya nga, paano mo masasabi ang isang tao na siya'y maka-Diyos? Paano mo masasabi? Paano mo masasabi ang isang tao na ito'y spiritual? No? Kapag ka nag-manifest sa kanyang buhay ang presensya at karakter ng ating Panginoon. Pangalawa, Isaiah chapter 40 verses 6 to 8, through the word of God that stands forever. Yung ating daladalang mga salita na manatili magpakailanman na siyang ating pinangahawakan, makikita yung ating binabanggit natin mga kapatid na karakter ng ating mahal na Panginoon. So dito, inintroduce mga minamahal na mga kapatid ko, ang gospel sa evangelism, chapter 40 verse 9, sa ating key text. Ang sabi dito, the gospel we should preach goes beyond this message. We should also announce that our Redeemer truly cares for us. Nagmamalasakit sa atin. Iniingatan tayo. Napansin ninyo? Daming namatay sa COVID. Pero ang bayan ng Diyos, iniingatan ng ating Panginoon. Amen? Maraming mga naaksidente. Maraming namatay sa iba't ibang kaparaanan. Pero ang bayan ng Diyos, Kanyang iniingatan. Maraming nagutom. Maraming nawalan ng trabaho. Pero ang bayan ng Diyos, hindi niya pinapabayaan. Ganon ang Diyos, napakabuti, mga minamahal na mga kapatid. At ang sabi pa nga rito, He is a shepherd who tenderly takes care of His sheep, mga kapatid. Napakaganda. Sabi ng Panginoon, ako ang pastol, kayo ang mga tupa. Kaya nga, nung ako po ay bagong binyag pa, lagi ko narinig sa mga dati ng mga membro, lagi nilang minimemorize yung talata sa chapter 23 verse 1 ng Psalms. Ano nakalagay doon? The Lord is my shepherd, I shall not want. Nung ako po ay nag-aral ng college, mga kapatid, meron akong kaklase na dalawang pastor ng Pentecostal. Dalawang pastor. Sabi niya, paano kaya i-translate yung Psalms 23 verse 1? The Lord is my shepherd, I shall not want. Sa Tagalog, ano sa Tagalog? Diba? Iba-iba kayo ng translation. No? Noong translate yan ng kaibigan kong pastor ng Pentecostal, sabi niya, the Lord is my shepherd. Ang Panginoon ay aking pastol o pastor. I shall not want. Diba? Yung iba, hindi ako mahiya. Yung iba, hindi ako magkukulang. Ang translation ng pastor na kaibigan ko, ang Panginoon ay aking pastor. Hindi ko gusto. Alam nyo, siguro sa kakabiro niya gano'n, nagkasakit. Yung kanyang sobrang taba, pumayat ng pumayat, mga kapatid. Tapos napadaan ako doon, nung magkita kami. Pastor, ano nangyari sa'yo? Kaibigan ko siya eh. Pero, kumakain kasi sila ng mga humba, mga baboy, mga alimango. Kasi Pentecostal eh. Sabi niya, ito, nagkasakit ako. Payat na payat, mga kapatid.
Sabi ko, meron kaming book na makatulong sa iyo. Alam niyo anong klaseng aklat yon? Healthy Juices. Alam niyo yun? Healthy Juices. Nung kasi bagong labas yun, ako'y kulpultor. Nung bagong labas yun. So, naging way yun, bumalik yung kanyang katawan. So, hindi niya na-translate yung Psalms 23 verse 1. Ang Panginoon ng aking pastor, hindi ko gusto. Maling translation. No? Kapag ang Panginoon ang pastor mo, hindi ka na mangangailangan pa. Sabi nga ni Apostol Pablo, nung siya ay naging apostol ng mga hintil, hindi niya inisip yung kanyang kayamanan sapagkat ang sabi niya sa Pilipos, si Kristo ang aking kayamanan. Alam nyo, kapag si Kristo ang kayamanan mo, hindi ka magkukulang. Sa message natin kagabi, kapag ka meron kang Christ, hindi ka mangangailangan ng iba pa mga kapatid. Kaya ang sabi dito, let us follow the example of people like Simeon, Anna, Mary Magdalene, the apostles and others. They lifted up their voices to introduce our Savior, Jesus of Nazareth. Di ba yung mga apostol, grabe pag nangaral sila. Hindi nalintana kung ano mangyari sa kanilang buhay. May pakilala lamang ang Panginoong Jesucristo. Di ba yung iba nakulong, yung iba pinatay, yung iba pinugutan ng ulo, yung iba binato sa pangangaral dahil kay Kristo. Tayo siguro, pagka nangaral tayo sa mga tulda-tulda, pag binato, uwi na, di pa tapos ang crusade eh. One time mga kapatid ay nag-crusade ako sa Upper Bikutan, no? Nung mag-crusade kayo, covered court na. Merong nagalit doon sa paksa ko na about sa healthy living. No? Paano ang pamumuhay na maayos. Itamang-tama doon pala sa likod ng covered court, may mga nag-inom doon. May nagtanong, yung po bang mga lasinggero makapasok ho ba sa langit? Sabi ko, ang Biblia, pasagutin natin. Basa. May malaking screen din nakalagay doon. Alam nyo mga kapatid, patapos pa lang yung aming program sa gabi, may nagbulong sa akin. May galit na galit sa iyo. Aabangan ka daw mamaya pag uwi. Malayo-layo sa aming bahay. Diyan sa Taguig. Sabi ko, naku, Panginoon, baka di matapos ang crusade. Alam nyo mga kapatid, sabi ng isang kaibigan ko, si Big Boy, kasama namin na karaan, dito din sa Laguna. Ako bahala, pastor. No? Dito ka sa likod ko. Sabi ko, paano kung nasa likod nga, ayaw titira mo? Mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid ko, pagka sasabihin mo yung katotohanan na walang, sabi sa way lipod-lipod, no? Na hindi mo ikinakahiya, malakas na sigaw ang pangaral mo, meron at meron mga galit. No? Nung kami nangaral sa Masbate, ako po'y taga Masbate, mga kapatid. Si Brother Johnson din, taga Masbate. Binato ho ang aming, tulda-tulda lang kasi pag nangaral sa probinsya eh. Binato. Alam nyo, kinabukasan yung nagbato, namatay. Namatay. Hindi ho kami gumanti. Natulog lang ho, pagising, patay na. Pag-isipan nyo ha. Natulog lang, pagising, patay na. Kasi yung nagbato, lasing. Hindi na nakagising mga kapatid. No? Pagka ang mga salita ng Panginoon, sinisigaw mo, marami makarinig. Marami din naman nagbago. At yung kanyang family, na-Adventista. Bakit? Sabi niya, makapangyarihan siguro yung Diyos ng mga Sabadista. Kasi nung binato ng aking asawa, namatay. No? Mga kapatid. At dalawang karanasan yan, yung isang nagbato naman sa isang crusade namin, na disgrasya sa motor. Dahil sa sobrang takot niya at baka habulin siya nung binato niya, binilisan ng motor, na-shoot doon sa imbornal. Yun ang mangyari. Alam nyo, ang Panginoon, mga kapatid, tunay na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan. Sabihin mo lang na ikay isang Adventista sa iyong mga kaibigan, blessing na yun sa kanila. Sabihin mo lang na ikay isang Sabbath keeper, mga kapatid. Isang isang way ng pangaral. Di ba? Halimbawa, nag-post yung isang kaibigan namin sa Facebook kahapon.
Happy Sabbath, nakalagay doon sa picture ng isang kapatid natin sa Petron. Close on Saturday. We are Sabbath keepers. Oh. Di ba isang ano yun, isang mensahe yun? Mga Adventista pala ang ano dito. May-ari. Di ba mga kapatid? So ang gaya dito, ang sabi dito pagdating sa evangelism, once na nagkaroon ka na ng comfort sa Panginoon, inihanda ang puso mo parang si Yesaya at ito'y para sa evangelization o sa ating pangaral. At hindi lang basta yan. Minsan kasi sa ating pangaral, yung mga kabataan ayaw, nahihiya. Di ba? Yung iba ng mga kabataan, pag nakita ng medyo maganda-gandang tanawin, no? Yung mga binata, ay pupunta ka dyan. Di ba, brother, ano? Ito si brother mahinay. Hinay kayo na siya mo katawa, pero sunod-sunod. No, mga kapatid. Ay, sabi ko, mag-asawa ka na. Ang sabi ni Brother Johnson, sige lang, sa birthday mo, regaluhan kita ng babae, ng girlfriend. No? At least, magkaroon na, mga kapatid, no? Ay, nahihiya ang ating mga kabataan, pero wag ho kayo mahiya. Pagdating ng araw, kayo naman ang mga ngaral, dapat may train kayo na mas maaga. At wag kayo mag-alala, bibigyan kayo ng Diyos ng kalakasan. No, ang sabi sa ating leksyon, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint, mga minamahal na mga kapatid. Ganon din yung mga kabataan. So merong two facets of God's nature na inintroduce sa chapter 40. Una, ang Diyos natin pinaglilingkuran ay powerful God. Makapangyarihang Diyos. Kaya, bakit tayo mag-alala? Bakit tayo matatakot? Bakit tayo nababalisa sa mga nangyayari? Yung Diyos nating pinaglilingkuran, makapangyarihan sa lahat. No? He is the only one worthy of praise, mga kapatid. Pangalawa, ang Diyos natin pinaglilingkuran ay merciful, mahabagin. Mahabagin ang ating Diyos na pinaglilingkuran. And He strengthens those who trust in Him. Yun napakaganda. Magtiwala ka sa Diyos. Bibigyan ka niya ng kalakasan, mga kapatid ko. And, sabi dito, bakit natin kukwestiyonin ang Diyos sa Kanyang paggabay sa atin? He is a powerful God at He is worthy of praise, mga kapatid ko. And no one can compare Him. And He is never tired. And those who trust in Him will never be. Ay, ito napakaganda. Dapat ang isang, gaya ng ating mensahe kagabi, dapat ang isang lingkod ng Diyos, 24/7 din. Hindi lang yung pastor ang 24/7, pati yung kanyang mga lingkod. Huwag niyong isipin na kayo mga tupa ang pastor turo. No, hindi. Hindi turo ang pastor. Ay sila din ay nangangailangan, mga kapatid. So ang ating leksyon ay napakaganda. May sinabi si Mrs. White dito, mga kapatid ko. At baka si Brother Johnson ay meron ding karagdagan. Ang sabi niya sa Patriarchs, Prophets and Kings, page 722, many were the messages of comfort given to the church of the prophets of old. Comfort ye my people. Was Isaiah's commission from God, and with the commission were given wonderful visions that have been the believers' hope and joy through all the centuries and that have followed. Despised of men, persecuted, forsaken, God's children in every age have nevertheless been sustained by His sure promises. Huwag kayong mag-alala. Ang Diyos mayroong pangako sa atin. At yung pangako na yon, kailanman ay hindi mapapako. Hindi yan kagaya ng mga naging boyfriend ninyo, mga babae, na hanggang pangako na lang. No? Kaya yung iba tumatandang dalaga, no? Yung iba naman mga lalaki tumatandang binata. Oo. Kaluoy, no, mga kapatid. No? Dahil umaasa sa pangako, mga kapatid ko. Yung Diyos natin na pinaglilingkuran, nangako siya. At yung pangako niya, hindi magluluwat ay nararanasan natin. Limbawa, sabi niya, ang mga ngaral niya ay hindi mapapagod sapagkat i-renew niya ang bawat lakas. Sa amin nga, mayroong matanda doon na babae, diyan sa Taguig, napakasipag mangaral. 73 na yata yung edad niya, ay laging wala sa bahay. Kahit nagja-jogging, kahit anong relihiyon na nakakausapin niya, Bible studyhan niya.
Pag hindi kaya, tatawagin ako. Mga kapatid. No? Magpa-Bible study. Napakasipag niyang mangaral. At ang sabi niya, hanggat nakakalakad siya, hindi niya nararanasan ang mapagod kapag daladala niya ang mensahe ng ating Panginoon. Di ba napakaganda? Kaya yung ating misyon, hindi yan nakabase sa edad. Nakabase yan sa sipag mo, sa iyong tiwala, at sa iyong tawag nito, yung eagerness mo na magdala ng pabalita ng Panginoon. Sabi ng Biblia, cry out and bring the good news of salvation to all men, mga kapatid. Meron bang, nasa mas Brother Johnson, nawala? No? Meron bang any question, mga kapatid, o additional sa ating lesson? Wala, no? Salamat. Dahil walang question, wala ring additional. So mga kapatid, ang ating leksyon, una may pinakita sa atin na ang Diyos, pinakasentro, ang Diyos natin pinaglilingkuran ay powerful. Sa kabila ng ating mga naranasan, nandyan siya, hindi niya tayo pinababayaan. Pangalawa, ang Diyos natin pinaglilingkuran ay merciful. He strengthens, mga kapatid, yung mga anak niya, pinalalakas niya, at hindi niya hayaang malugmok at bumagsak. Itinatayo ng Diyos yan at ginagabayan hanggang sa marating natin yung goal natin. At pagka narating natin yon, yung ating mga mukha dito nakasimangot, no? Yung ating mga mukha dito na malungkot sa ating mga naranasan, papalitan ng ngiti yan. Ngiti na hanggang tainga. No? Kaya sikapin yung bibig nyo hanggang tainga rin para hanggang tainga ang ngiti, mga kapatid. No? Salamat po and may the Lord bless you. At nagagala kami na makarating sa inyong malaking simbahan pero maliit. No? At alam ko kung bakit wala kayong mga katanungan dahil kayo yung mga apo sa kuko ni Jose Rizal. Anong pangalan ng inyong iglesia? Rizal Church. Kaya mapalad ang Rizal Church dahil mga apo ni Jose Rizal. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Happy Sabbath, mga kapatid.